Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 141 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Anak, narinig mo ba ang sinabi ng Vice Guildmaster? Kung hindi mo mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan bilang Grade 9 Alchemist, ang Alchemist Guild ang magre-reclaim sa Alchemist Guild crest mo. Si Harley ay tumingin kay Alvin na may titig na puno ng pakiramdam ng pagtingin sa isang biro. Anong biro? Hindi siya maniniwala kahit ano pa man na ang batang ito ay isang Grade 9 Alchemist. Isa-isa, ang mga tingin ng mga taong naruroon ay bumaba kay Alvin, at mas maraming tao ang naghihintay kay Alvin na gumawa ng kalokohan. Napatingin si Alvin sa mga tao sa paligid habang nagtanong, wala sa inyo ang naniniwala na ako ay Grade 9 Alchemist? Kahit walang sumagot, ang mga titig nilang nagtatanong ay nagpapaliwanag ng lahat. Tinatawag kang Harley. Ibinaling ni Alvin ang kanyang tingin kay Harley, at ang kanyang mga mata ay kumislap na may bakas ng isang tusong kinang na hindi niya hinayaang mapansin ni Harley. Exactly, ako si Harley. Iniangat ni Harley ang kanyang ulo sa isang hindi kapani-paniwalang mayabang na paraan habang nakatingin siya kay Alvin. Kung maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Tanong ni Alvin. Humph. Hindi ako interesadong makipagpustahan sa iyo, nginisyon ni Harley. Kahit na hindi niya alam kung ano ba talaga ang mayroon si Alvin, bilang isang taong maaaring maging Grade 9 Alchemist sa edad na 20, natural na hindi siya tanga. Haha. The Crimson Sky Kingdom's most gifted henyo alchemist, isang alchemist sa edad na 20. Anong hindi nararapat na reputasyon? Nagsimulang tumawa si Alvin na may walang kabuluhang ekspresyon, ngunit maaaring mahahalata ng sino man na talagang tinutuya ni Alvin si Harley bilang isang duwag na tao. Anak, huwag mong ibahin ang usapan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Vice Guildmaster? Kung hindi mo mapapatunayan na isa kang alchemist, kailangan mong ibigay ang Alchemist Guild crest na iyon. Dolan tumingin siya kay Alvin na may ekspresyon na nagsasabing tumigil ka na sa pag-arte, matagal ko nang nakita ang iyong pagkilos. Kailan ko binago ang usapan? Ang taya na gusto kong isagawa sa iyo ay tiyak bilang tugon sa hiling ng Vice Guildmaster. Ang gusto kong pagtaya ay, kung mapapatunayan kung isa akong Grade 9 Alchemist, mawawalan ka ng 5 milyong silver sa akin. Sa kabaligtaran, kung hindi ko mapatunayan ito, matatalo ka ba? Tinitigan ni Alvin si Dolan na may tahimik na ekspresyon. 5 milyong pilak. Hoa! Ang sugal na binanggit ni Alvin ay parang isang maliit na bato na itinapon sa tubig, na nagpapataas ng 1,000 alon. Agad na naghiyawan ang mga tao sa paligid. Maging ang Vice Guildmaster ng pangunahing guild ng Alchemist Guild, si Erlong, ay tumingin kay Alvin na may titig na puno ng interes. Hindi kaya isa talaga siyang Grade 9 Alchemist. Gayunpaman, kung isa talaga siyang Grade 9 Alchemist at nakapasa sa proseso ng verification para makuha ang Alchemist Guild crest, bakit hindi ito iniulat ng Alchemist Guild na nagparehistro sa kanya sa main guild? Napakaraming tanong sa puso ni Erlong. 5 milyong pilak. Natigilan si Dolan. 5 milyong pilak ay wala sa kanya. Kung gusto niya ito, tiyak na sasagutin ng Dolan clan ang kanyang hiling. Kung tutuusin, siya ang henyong alchemist na tinutukan ng Dolan clan, at siya ay isang pag-iral na maaga o huli ay magiging isang Grade 7 alchemist. Gayunpaman, 1 taon pa lang siyang Grade 9 alchemist, at karamihan sa mga medicinal pill na pininom niya ay para kumpletuhin ang mga assignment ng Alchemist Guild para makakuha ng Alchemist Guild points. Sa kasalukuyan, nasa kanya lamang ang 3 milyong pilak na ibinigay sa kanya ng angkan. Ano, hindi ka maglakas loob? Tumingin si Alvin kay Harley at nagsimulang tumawa. Kung ganoon nga, sa palagay ko ay iniisip mo na isa akong Grade 9 alchemist. Ngayon, hindi mo ba dapat bawiin ang iyong pagtatanong sa akin at aminin na ako ay isang Grade 9 alchemist? At the same time, dapat aminin mo na ako ay isang mas matalinong henyo na alchemist kaysa sa iyo. At ang iyong reputasyon bilang ang Crimson Sky Kingdom's most gifted generation of the unserved genius alchemist. Simula nang lumitaw si Harley, nakita na ni Alvin ang uri ng tao niya.
Si Harley ay isang mapagmataas at mapagmataas na tao, at sa mismong puntong ito ay pinili niyang gamitin bilang paraan upang pilitin si Harley na tanggapin ang kanyang taya sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon. Kumpiyansa siya na sa mayabang na personalidad ni Harley, talagang hindi niya aaminin na hindi siya nang ahas. Haha! What a bullsh asterisk T-Genius Alchemist! Siya ay walang iba kundi isang duwag. Si Alvin ay patuloy na nagdagdag ng gasolina sa apoy, na sinira ang huling linya ng depensa sa loob ng puso ni Harley. Matalim ang tingin ni Erlong kay Alvin. Itong batang naka-violet, may tiwala kaya siya. Okay, I agree. Gayunpaman, makakapag-produce ka ba ng 5 milyong silver? Sa huli, pumayag pa rin si Harley sa taya, at tumingin siya kay Alvin na may mapanuksong ngiti. Sa ganang kanya, lahat ng sinabi ng kabataang ito kanina ay tiyak na sinasadyang sabihin para mapahiya siya, at ngayon ay huhugutin niya ang mga kasinungalingan ng binatilyong nakadamit violet. Makakagawa ka pa ba ng 5 milyong pilak? Saglit, ang mga tingin ng nakapaligid na pulutong ay lahat ay bumaba kay Alvin. Lahat sila ay natigilan sa napakalaking sugal na binanggit ni Alvin. 5 milyong pilak ay hindi isang bagay na basta-basta kayang ibigay ng sinuman. Kahit na ang isang grade 9 alchemist ay mangangailangan man lamang ng 10-10 taon para kumita ng ganoong halaga ng pilak. Sigurado ka ba? Matapos marinig ang sinabi ni Harley, hindi nagmadali si Alvin na bawiin ang kanyang pilak, dahil gusto niyang tuluyang maipasok si Harley sa kanyang bitag, at sa ganitong paraan hindi na makakabalik si Harley sa kanyang salita. Ano, natatakot ka? Ang pagkakita kay Alvin na ganito ay naging dahilan upang isipin ni Harley na si Alvin ay natatakot na malaman, at tumawa siya ng malakas bago tumingin sa mga tao sa paligid at kay Erlong. Vice Guildmaster, ikaw at lahat ng naroroon dito ay magiging mga saksi ng sugal ngayon. Ako, si Harley, at ang walang alam na batang ito ay nagtatag ng sugal. Kung mapatunayan niya na isa siyang grade 9 alchemist, mawawalan ako ng 5 milyong silver sa kanya. At kung hindi niya mapatunayan na siya ay isang grade 9 alchemist, mawawalan siya ng 5 milyong silver sa akin. Nang matapos siyang magsalita, idinagdag ni Harley, pero syempre, ang paunang kondisyon sa sugal na ito ay ang makapag-produce siya ng 5 milyong silver. Ang kahulugan ng kanyang sinabi ay walang iba kundi ang pagsasabi kung hindi makakagawa si Alvin ng ganoong halaga ng pilak, kung gayon ang sugal ay walang kahulugan. Sa ganang kanya, ang paggawa nito ay higit pa sa sapat upang maihayag ang pukana ni Alvin. Syempre gagawa ako ng silver, pero natatakot ako na baka hindi mo kayanin. Tumingin si Alvin kay Harley at bahagyang ngumiti. I can't produce it. Kid, I'm the genius alchemist that's being fostered by the Dolan clan. I only need to say the word to get 5 milyong silver. Naiintindihan ko na ngayon, ito lang ang paraan mo para makaiwas sa taya dahil hindi mo kayang gumawa ng 5 milyong silver, right? Ang ngiti sa mukha ni Harley ay lalong lumawak, at ang huling bakas ng pag-aalala sa kanyang puso ay nawala habang siya ay lubos na naniniwala na si Alvin ay hindi makagawa ng ganoong halaga ng pilak. At ang lahat ng nangyari ay sadyang ginawa ni Alvin na may layunin na matakot siyang sumang-ayon sa taya, kaya't siya ay napahiya at nawala ng mukha sa publiko. Ano, na-unravel ko na ang mga kasinungalingan mo. Wala ka bang sasabihin? Nang makitang bahagyang nag-aalangan si Alvin, napangiti si Harley. Kung wala kang ganoong kalaking pilak, huwag kang kumilos ng higit sa iyong makakaya. Kung matino ka, pagkatapos ay putulin mo ang kalokohan at ibigay ang iyong Alchemist Guild crest. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagsasalita ng walang pakialam, hanggat makakapagbigay ka ng 5 milyong silver at maipasa mo ito sa Vice Guildmaster para sa pag-iingat, natural na gagawa ako ng aking 5 milyong silver at ipapasa rin ito sa Vice Guildmaster. Gayunpaman, sa kasamaang palad, malamang na hindi ka makakagawa ng ganoong halaga. Ang ngiti sa mga sulok ng bibig ni Harley ay ganap na natigil habang sinabi, sa mahinang boses, anak, hindi ka pa ba tapos? Fine, ipapasa ko ang 5 milyong silver sa Vice Guildmaster ngayon. Vice Guildmaster, 3 milyong silver lang ang dala ko ngayon. Pwede bang humiram sa iyo ng 5,020,000? Si Harley ay naglabas ng isang stack ng pilak gamit ang kanyang kamay at ipinasa ito kay Erlong.
Bilang henyong alchemist ng Dolan Clan, si Harley ay ang tanging isa sa mga nakababatang henerasyon ng Dolan Clan na nagtataglay ng Spatial Ring. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Erlong, ngunit sa huli ay hindi siya nagsalita nang matanggap niya ang pilak ni Harley at tumango. Anak, nakita mo ba yon? Iyan ang taya ko. Nasaan ang sa iyo? Nakataas ang ulo ni Harley habang nakatingin kay Alvin at walang humpay ng inisyon habang hinihintay si Alvin na gumawa ng kalokohan. Anong joke? Sabi mo disipulo ka ng Dolan Clan, pero kailangan mong manghiram sa ibang tao para lang makaipon ng 5 milyong silver lang. Sok. Hindi napigilan ni Alvin na matawa. Cut the crap. Nasaan ang taya mo? Bumaba ang mukha ni Harley, at ang pagnanais na patayin ang binata na nakadamit ng violet ay biglang umusbong sa kanyang puso. Napakahirap pakitunguhan ng batang ito. Panoorin mong mabuti. Ito ang taya ko. Bagamat isa lang akong nobody, hindi ko kailangan na manghiram ng pera sa iba para makaipon ng 5 milyong silver. Sinadya ni Alvin ang kanyang kamay sa kanyang mga bulsa bago bawiin ang lahat ng pilak sa loob ng kanyang spatial ring, pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Erlong. Vice Guildmaster, ito ang taya ko. Pakibilang ito. Saglit na natigilan si Erlong bago niya natanggap ang pilak mula kay Alvin. Matapos magbilang sandali, tumango siya. Oo, ito ay tiyak na 5 milyong pilak. Nang matapos siyang magsalita, si Erlong ay may napakakomplikadong tingin. Malabo niyang napagtanto na ang lahat ay isang bitag na inilatag ng kabataang ito na nakadamit ng violet, at hinihintay na lang niya na tumalon si Harley. Ginamit niya ang mapagmataas na personalidad ni Harley laban sa kanya. Ang kabataang ito na nakadamit ng violet ay talagang sobrang nakakatakot. Buong-buo niyang ginamit ang kahinaan ni Harley. Sa puntong ito, halos lubos niyang natitiyak na ang kabataang nakadamit ng violet ay isang henyo na nakalusot sa lambat ng pangunahing guild ng Alchemist Guild. Dapat nga siya ay grade 9 alchemist. Ngunit bahagyang inaabangan niya ang eksena ng patunayan ng kabataan ng kanyang sarili. What the FK? 5 milyong silver talaga. Sino itong kabataang ito? Kahit si Harley ay hindi nakagawa ng 5 milyong pilak at kailangan na humiram ng ilang pilak mula sa Vice Guildmaster. Gayunpaman, madali siyang gumawa ng 5 milyong pilak. Talagang hindi ka panipaniwala. Dahil nakakapag-produce siya ng napakaraming pilak at siya ang nagpasimuno ng sugal na ito, maaaring isa talaga siyang grade 9 alchemist. Dahil ang usapin ay dumating na sa ganito, sa tingin mo ba ay posible na siya ay napakabait na magregalo ng napakaraming pera kay Harley? Kung isa talaga siyang grade 9 alchemist, sobrang hindi ka panipaniwala. Ang isang 18 anyos na grade 9 alchemist ay talagang isang bagong record sa loob ng ating Crimson Sky Kingdom. Mukhang maswerte tayong masaksihan ang espesyal na sandali na ito. Ang mga tao sa paligid ay dumami, habang ang lahat ng pumasok sa Alchemist Guild ay nagsisiksikan. Matapos marinig ng ilan sa mga taong walang kamalay-malay sa nangyari ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa taong nasa tabi nila, tumingin sila kay Harley at Alvin ng may interes habang naghihintay sila mula sa mahalagang sandali na dumating. Sa 2 taong ito, isa sa kanila ang sikat na henyong alchemist sa Crimson Sky Kingdom. At ang isa ay isa lamang nobody. 142. Hindi pwede. Paano siya makakapag-produce ng 5 milyong silver? Ang ekspresyon ni Harley ay naging lubhang hindi magandang tingnan nang tingnan niya ang salansa ng pilak sa kamay ni Erlong. Ayaw niyang maniwala na totoo ang lahat ng ito. Ngayon ay napagtanto niya na nahulog siya sa bitag ng kabataang nakadamit ng violet. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin siya handang maniwala na ang batang ito ay talagang isang grade 9 alchemist. Siyempre, karamihan ito ay nanggaling sa hindi niya pagtanggap sa katotohanang nalampasan siya. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang ginawa niya para maging grade 9 alchemist sa edad na 20. Ayaw niyang maniwala na may isang tao sa nakababatang henerasyon sa Crimson Sky Kingdom na may natural na talento na higit sa kanya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Alvin. Natural niyang napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Harley, ngunit walang bahid ng awa sa kanyang puso. Ngayon, kung hindi dahil sa Harley na ito nakipag-away sa kanya, tinanggap na niya ang ilang mga assignment at nagsimulang kumita ng pera.
Kapag kinukumpleto ang isang pagtatalaga ng Alchemist Guild, ang isa ay makakapili sa pagitan ng mga puntos na nakabatay sa kompensasyon at nakabatay sa pera. Si Alvin ay pumunta dito para talagang tumanggap ng mga assignment at kumita ng pera. Para sa Alchemist Guild points, noong nasa Nag-Allen City siya, 5,000 points siya mula sa Marquez, at sapat na iyon sa ngayon. Dahil si Harley ang nagudyok sa bagay na ito sa kanyang sariling kagustuhan, kung gayon kailangan niyang bayaran ang halaga para sa kanyang mga aksyon. 5 milyong pilak ang eksaktong halagang kailangan niyang bayaran ni Dolan. Sa totoo lang, kahit si Alvin ay hindi inaasahan na makakatagpo talaga siya ng isang hindi inaasahang masasayang kaganapan pagdating niya sa pangunahing guild ng Alchemist Guild. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Makakakuha siya ng 5 milyong pilak nang hindi nangangailangan ng kaunting pagsisikap. Nais niyang makatagpo pa siya ng ganoong magandang pagkakataon ng ilang ulit. Nang makitang ang lahat ng tingin ng mga taong naruroon ay bumaba sa kanyang katawan, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti habang nakataas ang kanyang kamay habang nakaharap ang kanyang palad sa itaas. Isang strand ng milky white pilfire ang agad na umusbong mula sa kamay ni Alvin at dahan-daang kumurap. Katahimikan. Sa sandaling ito, ang buong lobby ng Alchemist Guild ay tahimik. Ang mga tingin ng lahat ay nasa pilfire sa kamay ni Alvin, at hindi na sila nakabalik sa kanilang katinoan kahit na makalipas ang mahabang panahon. Grade 9 pilfire. Kung grade 9 pilfire lang ito, hindi ito sapat para magdulot ng sorpresa sa kanila. Gayunpaman, nang lumitaw ang grade 9 pilfire sa kamay ng isang 18 taong gulang na kabataan, sapat na iyon para magulat sila na hindi sila makatulog ng ilang araw. Isang 18 anyos na Grand 9 Alchemist. Anong klaseng halimaw ito? Si Erlong ang unang nag-react. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Alvin at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi niya akalain na mayroon talagang napakagandang alchemist sa loob ng kanilang Crimson Sky Kingdom. Ito ang tunay na henyong alchemist. Si Dolan siya ay lubos na walang kakayahang ikumpara sa kanya. Kasunod nito, nag-react ang mga taong naroroon, at saglit na napuno ang buong lobby ng mga ingay ng mga humihinga ng malamig na hangin na tumataas at bumabagsak ng walang tigil. Isang 18-year-old grade 9 alchemist. I wonder kung saang angkan siya galing. Oo, ang gayong henyong alchemist ay halos bagong record sa ating Crimson Sky Kingdom. Kahit na ang guildmaster ng pangunahing guild ng Alchemist Guild natin, isang eksistensya na mula sa Azure Forest Imperial Kingdom, ay naging grade 9 alchemist lamang noong siya ay halos 20. Sa madaling salita, ang likas na talento ng kabataang ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa guildmaster noong kabataan niya. At ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring higit pa sa Guildmaster. Ang Guildmaster ang nag-iisa at nag-iisang grade 6 alchemist sa loob ng ating Crimson Sky Kingdom. Dahil nalampasan siya ng batang ito, hindi ba't may pagkakataon na siyang maging grade 5 alchemist? Halimaw. Halimaw na talento. Ang nakapaligid ng mga tao ay hindi naging modemo sa kanilang papuri kay Alvin. Bumaba kay Harley ang ilan sa mga tingin ng mga tao at hindi nila maiwasang umiling. Alam nila na sa sandaling iyon na nakadamit ng violet na kabataan ay nag-condense ng grade 9 pilfire, ang henyong halo sa ibabaw ng Harley ay naging isang bagay ng nakaraan. Ito ay kasaysayan na ngayon. Ang kabataang ito na nakadamit ng violet ang tunay na karapat-dapat na kilalanin bilang ang pinakamagaling na henyong alchemist sa loob ng nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom. Si Dolan hindi man lang siya umabot ng mga scrap sa harap niya. Nanginginig ang katawan ni Harley. Nakabawi na siya sa pagkagulat at mabilis na napansin ang mga titig na puno ng awa na nasa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso. Isang taon na ang nakalipas, gaano siya kahanga-hanga noong siya ay naging grade 9 alchemist sa edad na 20. Ngunit ngayon ay nalampasan na siya ng mas bata pang kabataan, at nawalan pa siya ng 5 milyong pilak sa kabataan. Ang lahat ng ito ay nagpahiya sa kanya na ipakita ang kanyang mukha. Sa ganang kanya, ang mga titig mula sa mga nakapaligid na tao ay parang mga titig na nanunuya at nanunuya sa kanya. Vice Guildmaster, kukuha ako ng magpapadala ng 2 milyong silver sa iyo mamaya. Pausat malalim ang boses ni Harley.
Tinapunan niya ng malamig na tingin si Alvin at kabisado ang hitsura ni Alvin bago umalis sa Alchemist Guild, iniwan lamang ang mga salitang ito. Kung malalaman ni Harley na ang kasalukuyang anyo ni Alvin ay produkto lamang ng kanyang disguise, ito ay isang misteryo kung ano ang magiging hitsura ng kanyang ekspresyon. Alam ng lahat ng mga taong naruroon na malamang na hindi magtatagal para kumalat ang usapin ngayon sa buong Imperial City. Sa oras na iyon, talagang mawawala ng mukha si Harley. Anak, eto na ang 10 milyong silver mo. Si Erlong ay naglabas ng isa pang 2 milyong pilak mula sa kanyang sariling bulsa, pinagsama ito sa 8 milyong pilak na nasa kanyang kamay na, at ipinasa ito kay Alvin. Salamat, Vice Guildmaster. Inalis ni Alvin ang pilak at bahagyang ngumiti kay Erlong. Samantala, napansin ni Alvin na may ilang mga titig na puno ng kasakiman sa kanya na nagmumula sa nakapaligid na pulutong. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Tina-target ang kanyang pera. Anak, tere sa loob tayo magkwentuhan. How about it? Tumingin si Erlong kay Alvin at nag-anyaya na may bahagyang ngiti. Tumango si Alvin bago umalis sa lobby ng Alchemist Guild kasama si Erlong para pumasok sa likurang bulwagan. Anak, anong pangalan mo? Tanong ni Erlong kay Alvin. Alvin. Hindi ibinunyag ni Alvin ang kanyang buong pangalan, at ang pangalang ito ay eksaktong pangalan niya sa kanyang nakaraang buhay. Alvin. Pinangalanan Darfield, pinangalanan Alvin. Anong magandang pangalan? Puri ni Erlong habang ang kanyang mga mata ay nagmula sa isang makinang na liwanag. Anak, interesado ka bang sumali sa ating Alchemist Guild? Hanggat handa kang sumali, ang Alchemist Guild ay gagawa ng todo sa pag-aalaga sa iyo. Sa hinaharap, magkakaroon ka pa ng pagkakataong magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom's Alchemist Guild at maranasan ang mas malawak na mundo. Kung tungkol kay Erlong, isa itong napakalaking tukso, at malamang na hindi tumanggi ang kabataang nauna sa kanya. Gayunpaman. Patawarin mo ako, Vice Guildmaster, wala akong balak na sumali sa Alchemist Guild. Bahagyang umiling si Alvin. Kung gayon ay talagang kawawa. Natigilan si Erlong saglit bago bumalik sa katinoan. Hindi niya sinubukang pilitin si Alvin. Napansin niya na bagamat bata pa ang kabataang nauna sa kanya, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng karunungan, at talagang hindi siya isang taong magbabago sa kanyang desisyon sa isang kapritsyo. Vice Guildmaster, kung wala nang iba pa, aalis na ako, sabi ni Alvin kay Erlong bago umalis sa likurang bahagi. Nang mapansin si Alvin na dumating sa kanyang counter, ang binata sa likod ng counter sa lobby ay huminga ng malalim at hindi naglakas loob na pabayaan siya kahit kaunti. Pwede ko bang malaman kung nagpo-post ka o tumatanggap ng assignment? Tumatanggap ng assignment. Tingnan ko ang mga folder ng assignment mo, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti. Hindi inaasahan ng binata na si Alvin ay magiging palakaibigan at medyo nabigla sa hindi inaasahang saloobin habang nagmamadaling ipasa ang folder kay Alvin. Salamat. Ngumiti si Alvin sa binata bago sinimulang baklatin ang folder ng assignment. Karamihan sa mga takdang aralin sa loob ng mga folder na may kaugnayan sa pagpipino ng Grade 8 Medicinal Pill, at bagamat may kaunting mga assignment na nangangailangan ng Grade 9 Medicinal Pill, ang kabayaran ay napakababa. Si Alvin ay walang anumang interes sa ganoong mababang bayad. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa isa sa mga unang folder sa mga folder ng assignment. Isang assignment na naipost 3 taon na ang nakakaraan. Poster ng takdang aralin. Cavalry Grand General, Divine Might Marquis, Noel. Mga detalye ng takdang aralin. Pagalingin ang laso ng Senior Marquis ng Divine Might Marquis Estate. Ang Senior Marquis ay nahawahan ng laso ng Void Stage Demon Beast Dark Nether Mink. Ang Demon Beast ay isang uri ng mabigat na hayop na nahihigitin ang mga mabangis na hayop, katulad ng kung paano nahihigitin ng isang mabangis na hayop ang isang mabangis na hayop. Tanging isang mabangis na hayop sa ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage at kung sino ang makapasok sa Void Stage pagkatapos makaligtas sa 6-9 Lightning Tribulation ang sasailalim sa isang metamorphosis at magiging isang Demon Beast. Hindi sasalakayin ni Dark Nethermink ang mga tao sa ilalim ng ordinaryong mga pangyayari. Mukhang si Senior Marquis na siguro ang nag-provoke nito, at ang resulta ay nakagat nito.
Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nakuha ni Alvin ang pagkaunawa sa Dark Nethermink. Ang reward ng assignment na ito. Bumaba ang tingin ni Alvin sa likod ng folder. Gantimpala sa takdang aralin. Sasagutin ng Divine Might Marquee Estate ang anumang kondisyon na nasa loob ng kanilang kapangyarihan ng taong nakakumpleto ng assignment na ito. Ang Divine Might Marquee ng henerasyong ito ay tila ang Cavalry Grand General na iyon o kung ano paman. I wonder kung ano ang kalagayan niya sa loob ng Imperial City, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Pagkatapos ay tinanong niya ang binata sa likod ng counter, maaari ko bang malaman kung anong uri ng figure itong Cavalry Grand General, Senior Grand Marquis Noel? Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, napukaw ang paghanga at pagsamba sa binata nang marinig ang sinabi ni Alvin. Ang Divine Might Marquis Noel Grand General ay isang figure na katulad ng isang God of War sa ating Crimson Sky Kingdom, at kasama ng kanyang kamahalan na Emperor, hawak niya ang kontrol sa kalahati ng kapangyarihang militar ng kaharian. Para sa Divine Might Marquee Estate, ang katayuan nito sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay hindi mas mababa sa malalaking angkan tulad ng Dolan Clan. Bukod dyan, ang Divine Might Marquee mismo ay di umano'y isang void stage powerhouse na may lakas na hindi mas mababa sa 18 county governors ng Crimson Sky Kingdom. Dahan daw ang sabi ng binata. Nagulat si Alvin dahil sa una niyang akala na ang Divine Might Marquee Estate ay iba pang ordinaryong Grand General Estate, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ito ng ganoong background. Tama, paano maihahambing ang Darfield Clan at Dolan Clan sa isa't isa? Tanong ni Alvin. Bahagyang ngumiti ang binata habang sinasabi, ang Darfield Clan at Dolan Clan ay parehong sikat na malalaking angkan ng Imperial City. Salamat. Tumango si Alvin bago isara ang folder at ibinalik ito sa binata. Hindi nakahanap ng angkop na assignment. Tanong ng binata. Hindi. Bahagyang ngumiti si Alvin at umalis pagkatapos magpaalam sa binata. Hindi napigilan ng binata na mapabuntong hininga nang makitang nawala sa malayo ang figure ni Alvin. What the manner? Not arrogant nor conceited. Unlike that Harley, na ang alchemist natural talent ay ordinaryo lang kumpara sa kanya pero mahilig magpahangin. Kalalabas lang ni Alvin sa Alchemist Guild nang dahan-daang lumabas ang 3 tao sa isang kalapit na kalye at sinundan siya. 143. Nasaan ang batang iyon? Sinundan ng 3 lalaking nasa katanghaliang gulang ang binatilyong naka-violet sa isang liblib na eskinita, at nang naisip nila na tatamaan na nila ang kanilang target, napansin nilang nawala ang binatilyong naka-violet sa harap ng daan. Maghiwalay at maghanap. Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde sa mahinang boses habang kumikislap ang kanyang mga mata sa sobrang sakam na kinang. Nang maghiwalay na silang 3 at maghanap. Hindi mo na kailangang maghanap pa. Isang tamad na boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang harapan, dahilan para manginig sila na parang nagising sa panaginip. Kasunod nito, ang nakita nila ay naglalakad palabas ng eskinita ang nakasuot ng violet na kabataan. Hindi ba ang kabataang ito ang mismong target na hinahanap nila? Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nakatitig sa kanilang 3. Napansin na niya ang 3 taong ito noong nasa lobby pa siya ng Alchemist Guild. Noong panahong iyon, nang itabi niya ang 10 milyong pilak, ang mga mata ng 3 taong ito ay naglabas ng ningning ng kasakiman at pagkauhaw sa dugo. Halatang pinagnanasaan nila ang kanyang pilak. Gaya ng inaasahan, napansin niya ang 3 buntot na ito sa sandaling umalis siya sa Alchemist's Guild. Whoosh! 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 Ang mga katawan ng 3 nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig habang sila ay kumikislap upang palibutan si Alvin, na para bang natatakot sila na siya ay tumakas. Hindi man lang sila tumigil para tanungin ang kanilang sarili, kung gustong tumakbo ni Alvin, lalabas kaya siya sa oras na ito. Gayunpaman, ang kanilang isipan ay kasalukuyang nababalot ng mapag-imbot na mga intensyon, at ang natitira na lang sa kanilang mga puso ay ang 10 milyong pilak.
Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may titig na puno ng kasakiman habang dinilaan niya ang kanyang tuyong labi at sinabi, sa mababang tono, "Bata, ibigay mo ang 10 milyong pilak, at baka iwanan nating tatlo ang iyong bangkay na buo." Isang 18-year-old grade 9 alchemist. Sok. Ang kayang pumatay ng ganitong henyong alchemist sa buhay ko ay talagang birtod ng mga ninuno ko. Ang isa pa sa mga nasa katanghaliang gulang na mga mata ay kumikinang na parang si Alvin ay patay na. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang hindi inaasahang nagtanong, kung ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong pilak, pakakawalan mo ba ako? Anak, dahil kaya mo nang maging grade 9 alchemist sa edad na 18, malamang na mayroon kang kakaibang background. At nakita mo na ang mukha naming tatlo na magkakapatid, kaya hindi kami magsasapanganib. Kaya wala kang mga kwalifikasyon para makipag-ayos sa amin. Walang alinlangan na mamamatay ka ngayon. Ang naka-green na damit na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pangunguna ay umungol sa mahinang boses habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding layunin ng pagpatay. Kung ganoon wala namang dapat pag-usapan, di ba? May ngiti ang mga sulok ng bibig ni Alvin habang ibinuka niya ang kanyang mga kamay at nagkibit-balikat. Nakakunot ang noo ng lalaking nasa kahangahangang nakadamit na nasa katanghaliang gulang, habang si Alvin ay napakahusay kahit hanggang ngayon ay nagparamdam sa kanya ng pangamba, at ang kanyang mukha ay walang malay habang sumisigaw, sa mahinang boses, patayin siya. Anumang bagay ay maaaring mangyari anumang oras. Kaagad, ang tatlong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay sabay-sabay na umalis, at sa itaas ng bawat isa sa kanila ay lumitaw ang 10 sinaunang mammoth na silhouette. Sila ay malinaw na tatlong origin core martial artists. Nakatutok ang mga mata ni Alvin habang itinaas niya ang kanyang braso at sinabi, sa mahinang boses, "Little Black." Whoosh! Agad, isang itim na kidlat ang kumislap mula sa manggas ni Alvin at umikot sa paligid niya bago nagdala ng humigit kumulang tatlong nakasisilaw at nagniningning na mga hibla ng sariwang dugo nang bumagsak ito sa kamay ni Alvin. Ito ay isang itim, single-horned na maliit na sawa na pumipitik ng kanyang dila, na tila naghahanap ng kredito mula kay Alvin. Bang! 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 Ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na sasalakayin si Alvin ay agad na bumagsak sa lupa at patay. Sa bawat dibdib nila ay may maliit at madugong butas na walang tigil na bumubulwak ng sariwang dugo. Ikaw. Bahagyang may malay pa ang naka-green na damit na nasa katanghaliang gulang. Pinandilatan niya ang binatilyong naka-violet na nanunukso sa maliit na itim na sawa, bago nagpumiglas saglit, ngunit wala itong nagawa at nauwi siya sa kawalan ng pag-asa. Isa lang ang nasa isip niya bago siya namatay, kung bibigyan siya ng langit ng pagkakataong gawin itong muli, talagang hindi niya itatapon ang buhay niya at ng kanyang dalawang kapatid sa halagang 10 milyong pilak. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Bata, ang ginawa mo lang ay pumatay ng tatlong origin core martial artist. Iyon ba ay isang bagay na dapat maging kampante? Pinunasan ni Alvin ang maliit na ulo ng maliit na itim na sawa gamit ang titig na puno ng init bago ibinalik ito sa kanyang manggas. Binigyan kita ng lahat ng pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ito pinahahalagahan. Ang tingin ni Alvin ay nakalok sa tatlong bangkay ng kaunti, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang mapait na ngiti. Nang umalis siya, bumaba ang tingin ni Alvin sa dulo ng eskinita sa unahan. Parang may napansin siya. Matalim niyang sinulyapan ang direksyong iyon bago tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Alvin, isang figure ang dahan-daang lumabas sa dulo ng eskinita. Napuno ng pagtataka ang mga mata ng figure. Napansin niya ba ako? How could that be possible? Kahit na ang 4th level na St. Soulfierce Beast na nasa tabi niya ay hindi ako napansin. Siguro mali lang ang akala ko. Gayunpaman, nag-alala talaga ako para sa wala, at hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganoong kabigat na mabangis na hayop na magpoprotekta sa kanya, bulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sarili. Kung titingnan ang kanyang hitsura, hindi ba ang pangunahing guild ng Alchemist Guild na Vice Guild Master, si Erlong, infected with the Dark Nether Minx poison? That assignment was posted 3 years ago.
Kung ang senior marquee na iyon ay isang martial artist sa Void Priang stage o mas mataas pa, baka hindi pa siya nabibitin ngayon. Kung hindi, natatakot ako na matagal na siyang napunta sa langit. I can as well go ask. Si Alvin ay hindi umuwi pagkatapos umalis sa eskinita ngunit sa halip ay nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng Divine Might Marquee Estate bago tumungo. Gaya ng inaasahan sa isang pag-iral na kasing sikat ng malalaking angkan ng Imperial City, tulad ng Darfield Clan at Dolan Clan. Ang buong Divine Might Marquee Estate ay sumasaklaw sa isang malawak na lugar ng lupain at napakaganda, na nagbibigay sa mga tao ng walang malay na pakiramdam na ito ay walang hangganan. Sa pangunahing tarangkahan ng Divine Might Marquee Estate, si Alvin ay hinarang ng 4 na sundalong nakasuot ng magaan na baluti. Ang Divine Might Marquee ay karapat-dapat na tawaging isang Grand General, kaya ang kanyang mga tanod sa ari-arian ay mga veteranong sundalo na naligo sa dugo sa larangan ng digmaan. Naramdaman ni Alvin ang isang pamilyar na aura sa 4 na nasa katanghaliang gulang na mga sundalo, ang aura ng madugong pagpatay mula sa larangan ng digmaan. Sino ka? Isang sundalong nakasuot ng magaan na baluti ang sumulyap kay Alvin bago sumigaw ng tanong sa isang mahigpit na boses. Tumaas ang kilay ni Alvin habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Hindi mahalaga kung sino ako. Pumunta ako dito dahil isa lang ang gusto kong tanungin sa iyo. Buhay pa ba ang senior marquee ng iyong Divine Might Marquee Estate? Kung tungkol kay Alvin, hanggat nabubuhay pa ang senior marquee, pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi niya, gayunpaman, naisip na kahit sino ay makapagpapagaling sa senior marquee ng kanyang lason sa loob ng 3 taon na ito, dahil ang Demon Beast Dark Nethermink ay hindi isang lason na maaaring gamutin ng kahit sino. Ignorante na bata, talagang maglakas loob kang sumpi ng aming senior marquee. Ang mga ekspresyon ng 4 na sundalo ay naging mabangis at ang mga aura ng pagpatay sa kanilang mga katawan ay tumaas ng paputok. Sasalakayin na sana nila si Alvin. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Alvin ay nagpatigil sa kanila. Narito ako upang tulungan ang iyong senior marquee na gamutin ang kanyang lason. Walang pakialam si Alvin habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ang sinabi ni Alvin ay naging dahilan upang magkatinginan ang 4 na nakabaluti na sundalo, at pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod ang isa sa kanila upang pumasok sa Divine Might Marquee Estate. Sandali lang. Ang aking kapatid ay pumunta upang mag-ulat sa marquee, sabi ng isa sa mga nakabaluti na sundalo kay Alvin. Bagamat pakiramdam niya ay hindi talaga kapani-paniwala ang sinabi ng kabataang ito, hindi pa rin siya naglakas loob na pabayaan siya. Kung ang kabataan ay may isang kahangahangang figure sa likod niya at sila ay sakta ng loob ng kabataan, kung gayon ito ay nangangahulugan din na sila ay nasaktan ng kahangahangang figure. Kung ang kahangahangang figure na iyon ay talagang may kakayahang pagalingin ang lason ng senior marquee ngunit tumanggi dahil sa kanilang kawalang galang, kung gayon ang kanilang mga pagkalugi ay mas hihigit sa kanilang mga natamo. Bukod dito, napansin niya na bagamat ordinaryo ang hitsura ng batang ito na nakadamit ng violet, ang kanyang mga galaw ay puno ng kapansin-pansing figure, kaya't halatang hindi siya isang ordinaryong kabataan. Ang kasalukuyang hitsura ni Alvin pagkatapos itago ang kanyang sarili ay talagang isang napaka-ordinaryong mukha, isa na madaling mawala sa karamihan. Sa lalong madaling panahon, ang kawal na nagpunta upang iulat ang pagdating ni Alvin ay lumabas sa estate at magalang na sinabi kay Alvin, "Young Master, hinihiling ng marquee ang iyong presensya." Tumango si Alvin bago sumunod sa likod ng sundalo at pumasok sa Divine Might Marquee Estate. Sa loob ng audience hall ng Divine Might Marquee Estate, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangal na anyo ang nagsuot ng casual na damit habang siya ay naglalakad pabalik-balik. Pare, hindi ba sinabi ng sundalo na ang dumating ay isang kabataan lamang? Makakatulong ba talaga siya sa pagpapagaling ng lason ni Lolo? Isang binata sa paligid ng edad na 25 na may kahangahangang hitsura ay nagsalita na may tonong puno ng pagdududa. Flynn, 3 taon na ang nakararaan noong nalasan ang lolo mo, maging ang guildmaster ng pangunahing guild ng Alchemist Guild, ang grade 6 alchemist na iyon, ay hindi nakakatulong.
Pagkatapos noon, kahit na nangako ang ating Divine Might Marquee Estate ng isang mabigat na pangako, walang dumating. Kaya nga, kahit anong mangyari, gusto ko pa ring subukan. At saka, paano mo malalaman na walang kapansin-pansing figure sa likod ng kabataang iyon? Ang matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang kasalukuyang Divine Might Marquee ng Crimson Sky Kingdom, ang Cavalry Grand General, Noel Nigel. Karaniwan, kahit na noong nakilala niya ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom, hindi siya nawala ng katahimikan ng ganito. Totoo iyan. Walang masamang subukan. Kung talagang mapapagaling niya ang lason ni Lolo, ako, si Flynn, ay lubos na magpapasalamat. Tumango ang binata na may kumikislap na tingin. Ang taong pinakaginagalang niya sa buong buhay niya ay ang kanyang lolo, ang figurang minsang yumanig sa buong Crimson Sky Kingdom at ginawaran ng ranggo ng maharlika ng emperador. Iyon ay kung paano siya naging ang Divine Might Marquee. Sa isang paraan ng pagsasalita, ang kaluwalhatian ng Divine Might Marquee Estate ay binuo lamang ng kanyang lolo. Marquee, dinala ko na siya. Umalangaw-ngaw ang boses ng sundalo mula sa labas ng audience hall. Tumigil ang mga yapit ni Divine Might Marquee Noel nang marinig niya ang boses ng sundalo, at gumalaw ang kanyang tingin na parang kidlat upang tumingin sa malayo sa labas ng audience hall. Ipapasok mo siya. Sa sandaling pumasok si Alvin sa audience hall, nakita niya ang isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang kahangahangang paraan. Siya dapat ang kasalukuyang Divine Might Marquee, ang Cavalry Grand General, Noel. Hindi ba dapat siya ay isang void stage powerhouse na maihahambing sa 18 county governors? Malamang na hindi pa niya naranasan ang 6-9 lightning tribulation at higit sa lahat ay isang pag-iral sa ika-9 na antas ng nascent soul stage, o kalahating hakbang ng kanyang puso sa Alvin. Umaasa sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nakita niya ang paglilinang ng nasa katanghaliang gulang ngunit sa isang sulyap. Divine Might Marquee. Dahan daw ang pumasok si Alvin at tumayo hindi kalayuan sa Divine Might Marquee habang bahagyang ngumiti. Ito ay maaaring ituring na kanyang paraan ng pagpapakita ng paggalang. Mapangahas. Sa sandaling ito, isang paputok na sigaw ang tumunog mula sa likod ng Divine Might Marquee. Tumingin si Alvin upang makita ang isang binata na may 50 hanggang 60% na pagkakahawig sa Divine Might Marquee. Ang kanyang mga mata ay dilat habang nakatitig kay Alvin. Junior Marquee, iniisip ko kung saan ako naging mapangahas. Bahagyang ngumiti si Alvin, habang hinuhulaan niya ang pagkakakilanlan ng binata. Nakilala mo ang Divine Might Marquee, ang Cavalry Grand General, ngunit talagang nangangahas kang huwag yumuko. Hindi ba ito mapangahas sa iyo? Tanong ng binata sa mahinang boses. Junior Marquee, mali ang sinasabi mo. Ang pinakamahalaga sa pagyuko ay sinseridad. Kung walang respeto sa puso ko at yumuko ako ng hindi sinsero, anong silbi niyan? Hindi kaya gusto ni Junior Marquee ang hindi sinsero na busog. Napailing si Alvin sa pagtawa. 144. Ikaw. Hindi makatwiran ang pagtatalo mo. Natarante at nagal. Flynn nang marinig niya ang mahirap pabulaanan ng mga salita ni Alvin. Enough! Ang sinabi ng kapatid na ito ay hindi walang logika. Nagsalita ang Divine Might Marquee Noel bago tumingin kay Alvin na may nakatutok na tingin. Little brother, meron ka ba talagang paraan para gamutin ang lason ng Dark Nether Mink? Bahagyang ngumiti si Alvin. Marquee, ang kasalukuyang ako ay wala pang kakayahang ganap na gamutin ang lason ng Dark Nether Mink sa loob ng Senior Marquee. Humph! Pare, sinabi ko sa iyo, kahit na ang guildmaster ng pangunahing guild ng Alchemist Guild ay walang magawa laban sa lason ni Lolo. Paano magkakaroon ng paraan ang isang batang tulad niya? Nalungkot ang mukha ni Flynn nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Flynn, tumahimik ka. Pinandilatan ni Noel si Flynn bago muling tumingin kay Alvin at nagtanong, Kuya, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Nagkibit balikat si Alvin habang dahan-daang sinabi, ang ibig sabihin ay
Maaari kong pansamantalang gamutin ang isang bahagi ng nakakalason na lason ng Dark Nethermink para kay Senior Marquis, samantalang ang ibang bahagi ay kailangang maghintay hanggang sa ako ay maging isang Grade 8 Alchemist. Grade 8 Alchemist. Parehong natulala ang mag-ama, sa kanila pinalaki ang naka-violet na kabataang nasa harapan nila. Mukhang nasa edad 18 lang ang batang ito, pero talagang kalokohan ang sinabi niya tungkol sa pagiging Grade 8 Alchemist. Kahit na siya ay maging isang Grade 8 Alchemist, kailan kaya iyon? Sino kayang maghintay? Anak, walang oras ang ating Divine Might Marquis Estate para lokohin ka. Grade 8 Alchemist. To think you would dare to utter such nonsense. Kahit na maging Grade 9 Alchemist lang ito, I wonder kung ilang taon pa. Si Flynn ay may displeased expression, pero hindi niya nagawang tapusin ang bagay na iyon bago niya magawang tumayo doon. Parang log. Dahil lamang sa paggalaw ng pag-angat ng kanyang kamay, isang Grade 9 Pilfire ang nag-apoy sa palad ni Alvin. Nagningning ang mga mata ni Noel. Isang 18 taong gulang na Grade 9 Alchemist. Ang kabataang ito ay halos isang mas malaking halimaw kaysa sa henyong alchemist ng Dolan clan na iyon, si Harley. Hindi alam, gayunpaman, kung ano ang magiging ekspresyon ni Noel kung alam niya na hindi pa katagal, pinagtawanan ni Alvin si Harley sa Alchemist Guild at niloko pa si Harley ng 5 milyong silver. Tiyak na magiging Grade 8 Alchemist ako sa loob ng 2 taon. Bago iyon, malulunasan ko ang nakakalason na lason sa loob ng mga internal organs ni Senior Marquis at pahihintulutan ang Senior Marquis na alisin ang anumang sakit mula sa pagsiklab ng nakakalason na lason. Malinaw at matatag ang tono ni Alvin, naglalaman ng napakalakas na kumpiyansa. Huminga ng malalim si Noel bago siya nagtanong, sa mahinang boses, ikaw. Paano mo nalaman na ang aking ama ay isang void prying stage na martial artist? Hindi pa makakaligtas si Senior Marquis hanggang ngayon kung hindi dahil sa pagiging void prying na martial artist niya. Kung hindi ako nagkakamali, nasa huling paan na ang kalusugan ni Senior Marquis, at kung hindi siya makakahanap ng paraan para gamutin ang lason sa loob ng kanyang internal organs, malamang na hindi siya tatagal ng 1 taon, dahan-daang sabi ni Alvin. Bahagyang naantig si Flynn. Hindi niya akalain na ang kabataang ito na tila 7 o 8 taong mas bata sa kanya ay magkakaroon talaga ng ganoong kasanayan. Ang usapin ng kanyang lolo, ang Senior Marquis ng Divine Might Marquis Estate, na hindi makatagal ng 1 pang taon ay isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam kahit sa loob ng buong Divine Might Marquis Estate. Ngunit ang kabataang ito ay talagang nahulaan ito ng tumpak. Little brother, hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Pinigilan ni Noel ang pananabik sa kanyang puso, dahil siya ngayon ay halos lubos na naniniwala sa sinabi ni Alvin. Ang isang 18 taong gulang na Grade 9 Alchemist ay maaaring talagang makagawa ng isang himala. O baka, isang 18 anyos na Grade 9 Alchemist ang mismong milagro. Alvin. Dahan daw ang sinabi ni Alvin. Katulad nito, hindi niya ipinahayag ang kanyang tunay na pangalan sa harap ng Divine Might Marquis. Alvin. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, tila natulala si Noel nang marinig ang kanyang pangalan, na tila may naisip habang siya ay bumantong hininga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at nagtanong, kapatid na Alvin, paano na lang kita dalhin para makita ang aking ama ngayon? Tumango si Alvin. Kumislap ang tingin ni Flynn habang nakatitig kay Alvin saglit na may kakaibang ekspresyon bago bahagyang umiling. Hindi nagtagal, nakilala ni Alvin ang Senior Marquis sa likurang patio ng Divine Might Marquis Estate. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong balabal, at dahil sa pagkalason sa loob ng maraming taon, siya ay tila may sakit hanggang sa punto na nagbigay ito ng ilusyon na isang bug zone ng hangin ang makakapagpabagsak sa kanya. Ngunit kahit noon pa man, isang nangingibabaw at marangal na presensya ang lumabas sa mga kilay ng matanda, na tila nagsasalaysay ng kanyang maluwalhating nakaraan. Ama! Magalang na yumuko si Noel nang makarating siya sa harap ng matanda. Lolo! Si Flynn ay magalang at magalang din. Senior Marquis. Sumunod si Alvin at bahagyang ngumiti sa matanda. Ito ba? Ang madilim na mga mata ng matanda ay biglang lumiwanag nang makita nila si Alvin, ang kanyang tingin ay tila nakikita ang lahat. Pare, ito si kapatid na Alvin.
Nandito siya para gamutin ang iyong lason, magalang na sabi ni Noel. Palagi niyang ginagalang ang kanyang ama. Kahit na ang kanyang ama ay hindi gaanong kilala kumpara sa lahat ng mga taon na nakalipas, ang kanyang ama ay pa rin ang napakataas na napakalaking bundok sa loob ng kanyang puso. Oh! Bakas ng pagkamangha ang mga mata ng matanda. Naiintindihan niya ang kanyang anak at sa gayon ay alam niya na ang kanyang anak ay hindi ang uri ng tao na basta-basta magpapabaril. Dahil nakarating dito ang kabataan ay ipinakita nito na naniniwala ang kanyang anak sa kabataang ito. Casual na kumilos si Alvin na parang ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang mga bulsa bago kumuha ng papel at brush mula sa kanyang spatial ring. Isinulat niya ang ilang mga panggamot na materyales dito bago ipinasa kay Noel. Marky, ihanda mo itong mga panggamot na materyales, at pagkatapos na gawin ito, magpapadalisay ako ng tabletang panglunas ng lason para kay Senior Marky. Pinuhin ang isang medicinal pill. Nakatuon ang tingin ng matanda at saka siya nagtanong, sa medyo nagulat na tono, anak, alchemist ka. Lolo, sa kabila ng murang edad ni Brother Alvin, isa siyang grade 9 alchemist, sabi ni Flynn na may bahagyang ngiti. Grade 9 alchemist. Not bad, not bad. Tuloy-tuloy na tumango ang matanda habang nakatingin kay Alvin, puno ng taos pusong papuri ang kanyang tono. Isang 18 anyos na grade 9 alchemist. Maging ang kanyang tahimik na kaloob-looban ay nagulat. Sinundan ni Flynn si Noel at umalis sa likurang patio, habang naghahanda sila ng mga panggamot na materyales. Hoy, Flynn, sabihin mo sa akin, gaano kasaya kung si Brother Alvin ay anak ng iyong tiyuhin na si Raymond. Habang nasa daan, biglang bumantong hininga si Noel. Pare, magkaparehas lang sila ng pangalan. At saka, si Kuya Alvin ay pinangalanan Lysander, at ang anak ni Uncle Raymond ay dapat tawaging Alvin. Umiling si Flynn. Hindi niya maiwasang isipin ang walang kapantay na henyong martial artist na iyon ng Darfield clan. Ngunit sa kasamaang palad, ang langit ay nainggit sa namumukod tanging talento, kaya't binigyan nila sila ng mabatong daan na dadaanan. Hindi ko alam kung bakit, pero kapag nakita ko siya, nakaramdam ako ng ganitong intimate feeling. Kung hindi dahil sa paglabas ko para makipaglaban sa taong iyon, paano ko hahayaan ang hipag at maliit na si Tia na umalis sa Darfield clan? Ngunit sa kasamaang palad, ni minsan ay hindi ko tinanong si Raymond tungkol sa background ng hipag, at bagamat ang Darfield clan na iyon ay hindi niya alam ang background niya. Siya at ang bata. So many years have passed. I wonder how the two of them doing. Si Noel ay may mukha na puno ng pagkakasala at panghihinayang. Huwag kang mag-alala, ama. Si Tia Rosa at ang maliit na si Tian ay maayos, dahil ang langit ay nagpoprotekta sa mabubuting tao, pag-aaliw ni Flynn. Munting Tian, ang batang iyon ay dapat na lumaki na at malamang na nasa kaedad na ni Kuya Alvin. Flynn, sa tingin mo ba ay posible na sila ay iisang tao? Pare, huwag kang mag-overthink sa mga bagay-bagay. Isipin mo, si Tio Raymond ay may matikas at gwapong hitsura. Kahit si Tita Rosa ay may napakagandang hitsura. Paanong ang kanilang anak ay may ganoong ordinaryong hitsura? Nagkataon lamang ito. Bukod dito, si Brother Alvin ay hindi pinangalan ng Darfield. Totoo rin iyon. Tiyak na magkakaroon ng kakaibang hitsura ang anak ni na Raymond at Hipag. Sa likurang patio, si Alvin at ang matanda ay nakaupong magkaharap. Senior Marky, ayon sa aking kaalaman, ang Dark Nethermink ay hindi umaatake sa mga tao sa sarili nitong kusa, kaya paano ka nakipag-away dito? Nag-aalinlangan si Alvin sa matanda. Kuya Alvin, alam mo rin ang mga gawin ng Dark Nethermink. Bahagyang nagulat ang matanda, at mas lalong lumakas ang pakiramdam na ang kabataang nauna sa kanya ay hindi simple. Tama ka, hindi ako aatake ng Dark Nethermink sa sarili nitong kusa, ngunit sa oras na kailangan ko kaagad ng isang spirit fruit na binabantayan ng Dark Nethermink, kaya maaari ko lang makipagsapalaran at pilitin itong umalis. Sa huli, bagamat umalis ito, kinagat din ako nito. Sa kabutihang palad, nakuha ko ng maayos ang spirit fruit na iyon. Napakahalaga sa iyo ng spirit fruit na iyon. Tanong ni Alvin. Oo, lubhang mahalaga.
Kung wala ito, malaking kasawian ang nangyari sa aking asawa. Dahan daw ang tumango ang matanda. Ang matanda ay hindi nagbigay ng anumang mga detalye, at si Alvin ay hindi na nagtanong pa dahil lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Bagaman, siya ay labis na na-curious kung ano ang spirit fruit na binantayan ng Dark Nethermink na talagang magsasapanganib ng kanyang buhay sa matanda. Mukhang hindi nagsisisi si Senior Marky sa bagay na ito, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti. Sa buhay, may mga bagay na dapat mong gawin at may mga bagay na hindi mo dapat. As far as I'm concerned, as long my family is safe and sound, it doesn't matter kahit mamatay ako. Bahagyang umiling ang matanda na may walang pakialam na ekspresyon. Sa sandaling ito, kahit si Alvin ay hindi maiwasang mapuko sa paghanga. Ang matandang ito ay karapat-dapat na igalang. Huwag kang mag-alala, Senior Marky, ang nakakalason na lason sa loob ng iyong mga laman loob ay maaaring gumaling sa sandaling mapino ang gamot na tableta, at sa oras na iyon, kahit na hindi mo pa rin magagamit ang iyong origin energy, maaari ka pa ring mamuhay tulad ng isang ordinaryong tao at hindi maapektuhan ng sakit mula sa nakakalason na lason na sumiklab, dahan daw ang sabi ni Alvin. Kung gayon, magpapasalamat ako kay kapatid na Alvin ng maaga. Nakangiting tumango ang matanda, at malalim sa kanyang mga mata, bakas ng paggalang ang sumilay. Marahil sa usapin ng Marshal daw minsan siyang tumayo sa tuktok ng Crimson Sky Kingdom at minalas ang lahat sa kanyang paligid. Ngunit sa usapin ng daw ng alchemy, hindi niya maiwasang humanga sa mga kabataang nauna sa kanya. Isang grade 9 alchemist sa edad na 18 lamang, ang gayong likas na talento ay lubos na kamangha-mangha. Hindi nagtagal, natapos ni Noel at ng kanyang anak na ihanda ang mga gamot na hiniling ni Alvin. Walang pag-aalala si Alvin nang diretso niyang binawi ang kanyang cauldron sa harap ng 3 miyembro ng pamilya Nigel at sinimulang linisin ang medicinal pill. Bagamat silang 3 ay mga tagalabas ng daw ng alchemy, ang mga nakasanayang galaw ni Alvin ay tila tinutulungan siya ng mga Diyos. Ito ay naging isang pagbubukas ng mata sa kanila at naging sanhi ng paggalang na napukaw sa loob ng kanilang mga puso. Pagkaraan ng 2 oras, itinoon at kinalma ni Alvin ang sarili bago tumama ang kamay niya sa cauldron. 3 medicinal pill na may mga daloy ng liwanag na umiikot sa paligid ay agad na lumipad palabas ng cauldron bago nahulog sa kanyang kamay. Ang medicinal pill na napino niya sa pagkakataong ito ay ang Spirit Cleansing Pill. Ito ang obra maestra ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang buhay at nakapagpagaling ng napakaraming lason. Kahit na ang lason ng matanda ay mabigat, ito ay mas mababa pa rin sa Origin Silang Parasite na nahawahan ni Jack, at sa gayon ay mangangailangan lamang ng Grade 8 Spirit Cleansing Pill upang ganap na gamutin ang lason. Samantalang ang lason ni Jack, sa kabilang banda, ay mangangailangan ng Grade 7 Spirit Cleansing Pill para gumaling. Senior Marky, ubusin mo itong 3 medicinal pill sa loob ng 3 buwan. Ipinasa ni Alvin ang mga medicinal pill sa matanda. 145. Sige. Nakangiting tinanggap ng matanda ang mga medicinal pill at direktang ininom ang isa sa mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagningning ang tingin ng matanda. Kamangha-mangha ang medicinal pill. Kakatunaw lang ng medicinal strength at mas komportable na ako. Kuya Alvin, anong medicinal pill ito? Ang Spirit Cleansing Pill. Bahagyang ngumiti si Alvin bago nagpaalam sa matanda at bumalik sa audience hall ng Divine Might Marky Estate kasama si Noel at ang kanyang anak. Brother Alvin, walang salita ang makakapagpahayag ng aking pasasalamat. Sa hinaharap kung sakaling mayroon kang anumang mga kahilingan, hanggat nasa kapangyarihan ng aking Divine Might Marky Estate, ako ay mananagot ng walang pag-aalinlangan. Ang Divine Might Marky Noel ay sumulyap kay Alvin na may seryosong ekspresyon habang nangangako. Marky, masyado kang mabait. Bahagyang ngumiti si Alvin. Pumunta siya sa Divine Might Marky Estate upang tulungan ang Senior Marky na gamutin ang kanyang lason ng eksakto para sa pangakong ito dahil alam niya kung gaano kahalaga ang pangakong ito. Sa isang kritikal na sandali, may iligtas pa nito ang kanyang buhay. Bagamat 1 buwan pa lang siya sa Imperial City, nakagawa na siya ng 2 mabigat na kaaway, ang pangalawang amo ng Darfield clan at ang 5th prince ng Imperial family.
Bagamat hindi niya naisip na gamitin ang kapangyarihan ng Divine Might Marquee Estate para harapin sila, kailangan pa rin niyang mag-iwan ng landas para sa kanyang sarili para umatras. Ang relasyon sa Divine Might Marquee Estate ay isang bagay na hindi niya basta-basta gagamitin at pananatilihin bilang huling paraan. Inutusan ni Noel si Flynn na personal na paalisin si Alvin. Brother Alvin, sa buong buhay ko, bihira akong humahanga sa iba bukod sa lolo at ama ko. Hindi na kailangang sabihin, ikaw ang pangatlong tao na tunay kong hinahangaan mula sa puso ko, dahil hindi ka lang naging grade 9 alchemist sa murang edad na 18, nagagawa mo pang pinuhin ang medicinal pill para gamutin ang dark mink ng isang nether mink. Hindi napigilan ni Flynn na mapabuntong hininga. Siya mismo ay isang pambihirang binata sa loob ng Imperial City, at sa murang edad ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa Origin Core stage. Kasama ang kanyang kahangahangang background ng pamilya, siya ay isang pag-iral na ginawa ang gusto niya sa loob ng buong Imperial City, ngunit kahit na noon ay hindi pa rin niya maiwasang humanga kay Alvin. Alam niya na ang isang henyong alchemist na tulad ni Alvin ay hindi magiging limitado sa Crimson Sky Kingdom sa hinaharap at sa kalaunan ay magiging isang mabigat na pag-iral na kailangan niyang tingnan. Junior Marquis, masyado kang mabait. Hindi naman mas malala ang natural mong talento sa martial daw. Mahinhin ang umiti si Alvin. Hindi nagtagal, pinaalis ni Flynn si Alvin mula sa Divine Might Marquee Estate. Nang mapansin ng 4 na sundalo na personal na pinaalis ng Junior Marquis ang mga kabataan, laking gulat nila na umagos ang malamig na pawis mula sa kanilang mga katawan. Sa kabutihang palad, hindi natin sinaktan ang kabataang ito kanina, kung hindi, talagang nagkamali tayo. Brother Alvin, sa hinaharap, kung nahaharap ka sa anumang problema sa loob ng Imperial City, maaari mo akong puntahan anumang oras. Hindi ako nangangahas na sumibat sa ibang mga lugar, ngunit sa Imperial City, walang maraming bagay na hindi ko kayang ayusin. Bago pumunta sa kanilang magkahiwalay na landas, ngumiti si Flynn kay Alvin at ginawa ang pangakong ito. Kung talagang dumating iyon, tiyak na hindi ako magpipigil. Nakangiting tumango si Alvin at nagpaalam bago tumalikod at umalis. Pagkatapos lamang mawala ang figure ni Alvin sa di kalayuan ay tumalikod si Flynn at bumalik sa Divine Might Marquee Estate. Nagkatinginan ng 4 na sundalo sa gate na nagbubuga ng pagtataka. Hindi naman ako nagkamali ng narinig, di ba? Ang Junior Marquis talaga ay nagbigay sa kabataang iyon ng sobrang exaggerated na pangako kanina. Sa pangako ng Junior Marquis, halos magagawa niya ang gusto niya sa loob ng Imperial City. Ang paninindigan ba ng Junior Marquis sa ganoong paraan ay nagpapakita na ang kabataan ay talagang nakapagpagaling ng laso ng Senior Marquis. Pagkatapos umalis sa Divine Might Marquee Estate, lumihis ng ilang daan si Alvin bago bumalik sa kanyang bahay. Pagdating niya, tinanggal niya ang makeup sa mukha niya at nabawi ang gwapo niyang kilay na hugis espada at starry-eyed na hitsura. Hindi ko akalain na makakamit ko ang mga ganoong resulta sa kalahating araw lang. Kasalukuyang tanghali noon, at ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulubot sa isang nasisiyahang ngiti habang naaamoy niya ang bango ng pagkain na nagmumula sa kusina. Ang 5 milyong pilak ay mahusay, ngunit ang pangako mula sa Divine Might Marquee Estate ay talagang hindi mabibili ng salapi. Pagkatapos umalis sa harap na patio, dumaan si Alvin sa pangunahing gusali at naglakad papunta sa likurang patio. Kung ikukumpara sa harap na patio, ang likurang patio ay mas maluwang. Kakapasok lang ni Alvin nang makita niya ang 2 figure na tila mga paro-paro na sumasayaw sa hangin, na nagbibigay ng isang magandang sulo-salo para sa mga mata. Pumasok si Alvin sa pergola at binati ang babaeng nakaupo sa loob. Nanay! Alvin, bumalik ka na. Ang mga mata ni Rosa ay kumislap na may bakas ng paghanga habang siya ay bahagyang ngumiti. Ang kanyang mga araw ay lumipas sa isang napaka-relax na paraan, walang pinagkaiba sa dati noong ang kanyang asawa ay naruroon pa, at lahat ng ito ay isang bagay na pinagsikapan ng kanyang anak. Unknowingly, ang kanyang anak na minsan ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang puso ay lumaki na sa ganitong lawak. Ngayon wala na siyang ibang kahilingan. Oo. Tumango si Alvin.
Naupo siya kasama ang kanyang ina at sinimulang titigan ang dalawang magagandang babae na kasalukuyang nililinang ang kanilang martial skills sa di kalayuan. Alvin, kahit anong mangyari, hindi mo sila mapapabayaan, kung hindi, hindi ka mapapatawad ni nanay. Biglang sinabi ni Rosa, na may tonong puno ng babala. Huwag kang mag-alala, inay. Umiling si Alvin at tumawa ng mapait. Pakiramdam niya ay sobrang sensitive talaga ng kanyang ina. Ang dalawang babae ay halos naging bahagi ng kanyang buhay na mahirap isuko. Paano niya nagawang pabayaan ang mga ito? Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, halos 2 buwan na ang lumipas. Medyo kulang pa. Naka-cross-legged si Alvin sa kanyang kama habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at bumaantong hininga. Mula nang bumalik siya mula sa Divine Might Marquee Estate noong araw na iyon, ni minsan ay hindi siya nakatapak sa labas ng kanyang tahanan, at bukod sa sinasamahan niya ang kanyang ina at ang kanyang dalawang nobya, halos lahat ng oras niya ay ginugol niya sa paglilinang. Bagamat mabilis siyang umunlad, hanggang ngayon ay isang maliit na hakbang pa rin siya mula sa ikalimang antas ng core formation stage. Huwag na, hahayaan ko na lang ang kalikasan. It's about time to report in at Paladin Academy. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin nang bumangon siya sa kanyang kama. Hindi isinama ni Alvin ang dalawang babae nang pumunta siya sa Paladin Academy. Tanging si Jack at Little Black ang sumunod sa kanya habang siya ay mabilis na umalis ng bahay. Ang bahay na binili ni Alvin ay napakalapit sa Paladin Academy, at sa gayon ay nakarating siya sa pangunahing gate ng Paladin Academy. Sa kasalukuyan, ang pangunahing tarangkahan ng Paladin Academy ay lubhang abala. Ang ilan sa mga kabataan at mga taong nasa tabi nila ay tila pagod sa kanilang paglalakbay dahil halatang kagagaling lang nila sa Imperial City. Kung mahuhuli sila ng ilang araw pa lang, mapapalampas nila ang nakalaan na time frame para magulat, at pagkatapos ay kahit na mayroon silang mga kwalifikasyon para maging isang estudyante, napakahirap pa rin para sa kanila na lumampas sa pangunahing gate ng Paladin Academy. Siguro kung naka-report na ba si Ray? Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang iniisip ang tungkol kay Ray. Sinimulan niyang sundan ang daloy ng mga tao upang makarating sa harap ng pangunahing gate ng Paladin Academy at nagsimulang irehistro ang kanyang sarili. Ang taong namamahala sa pagpaparehistro ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinulyapan niya si Alvin bago sinabi, sa patag na tono, patunay ng kwalifikasyon. Inalis ni Alvin ang kanyang katibayan ng kwalifikasyon at ipinasa ito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mula sa kampo ng genius ng Iron Blood Army. Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang patunay ng kwalifikasyon at bahagyang nagulat. Kampo ng henyo ng Iron Blood Army. Nang marinig ang boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang mga mag-aaral ng ilang kabataang nakatayo sa likod ni Alvin ay nagsikip. Narinig kong 7 tao lang ang pumasa sa pagsasanay at nakuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy sa katapusan sa panahon ng Iron Blood Army's Genius Camp ngayong taon. Narinig ko minsan na ang Genius Camp ng Iron Blood Army ay sikat sa loob ng 18 county dahil sa pagiging abnormal. Dahil ang kabataang ito ay nagpakita ng kanyang talento at lumitaw mula roon, tila hindi siya ordinaryong tao. Kahit ako ay taga Swallow Mountain County, hindi ako nang ahas na pumasok sa Iron Blood Army's Genius Camp dahil baka hindi ako makaligtas. Ang mga talakayan ng mga kabataan na pumasok sa kanyang mga tainga ay naging sanhi ng walang kamalay-malay na pagkibot ng mga sulok ng bibig ni Alvin. Sikat na sikat ang Genius Camp ng Iron Blood Army kahit sa ibang mga county. Alvin. Ang pangalang ito ay tila isang taong may direktang pinagmulan sa loob ng Darfield clan. Matapos ikumpara ang patunay ng kwalifikasyon sa impormasyong nasa kamay niya, inisip ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ngunit hindi na niya ito pinansin. Sa kanyang palagay, kung talagang isang alagad ng Darfield clan ang kabataan, dahil may kakayahan siyang makapasa sa Genius Camp ng Iron Blood Army, matagal nang direktang binigay sa kanya ng Darfield clan ang isa sa mga posisyon ng kanilang kota sa rekomendasyon at hindi niya gagawing ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ang pagpasok sa malademonyong pagsasanay ng Iron Blood Army's Genius Camp ay walang pinagkaiba sa paglalagay ng panganib sa buhay ng isang tao.
Sampal. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtatak ng selyo sa katibayan ng kwalipikasyon bago sinabi kay Alvin, kung kailangan mong manatili sa loob ng akademya, pagkatapos ay pumasok ka na at hanapin ang guro na namamahala dito upang ayusin. Kung hindi mo gagawin, pagkatapos ay umuwi ka at tingnan ang handbook ng estudyanteng ito. Magsisimula ang termino 5 araw mula ngayon. Tandaang dalhin ang iyong patunay. Tumango si Alvin at iniligpit ang patunay ng kwalipikasyon bago umalis kasama si Jack. Ilagay sa akademya. Hindi niya ito kailangan. Ang courtyard house ni Alvin ay matatagpuan sa timog ng Paladin Academy. Sa kasalukuyan, sa isang pribadong patio sa hilaga ng Paladin Academy, 2 binata ang magkasamang nakaupo. Ang isa sa kanila ay may mukha na puno ng ayaw. Pinsan kuya, 3 buwan na ang nakakaraan. Ang mga taong pinadala ni Tio ay hindi pa rin nakakahanap ng batang bastos na iyon. Puno ng galit ang mukha ni Ronel. Habang inaalala niya ang nangyari 3 buwan na ang nakakaraan, hindi maiwasang mag-alab sa loob niya ang apoy ng galit. Binasag ng batang nakadamit ng violet ang kanyang carpal bone sa isang pag-atake ng daliri noong araw na iyon, at kahit na gumaling na ang kanyang mga sugat, nag-iwan pa rin ito ng ilang matagal na epekto. Sa kasalukuyan, kapag nag-execute siya ng martial skill, ito ay hindi bababa sa 20% na mas mahina kaysa dati. Hindi ito maaaring makatulong. Nagbigay ka ng napakaliit na detalye. Kabataang nakadamit ng violet, nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng maskara. Sa Imperial City, kung saan dumadaloy ang mga tao, ang mga katulad na tao ay nasa lahat ng dako. Umiling ang isa pang binata. Pinsan kuya, hindi mo ba kakilala ang 5th Prince? Ang tindahang iyon na nagbenta ng courtyard house ay isang negosyo sa ilalim ng Imperial family na hindi kayang panghimasukan ng ating Darfield clan, pero kung gusto ng 5th Prince na mag-imbestiga, hindi naman dapat masyadong mahirap, di ba? Tila may naisip si Ronel habang kumikinang ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ng binata bago nag-relax at sinabing, sabihin mo ulit sa susunod kapag nakilala ko ang 5th Prince. Ilang beses pa lang silang nagkita ng 5th Prince, kaya hindi sila maituturing na pamilyar. Kahit na siya ang nag-iisang anak na lalaki ng pangalawang amo ng Darfield clan, siya ay wala sa harap ng 5th Prince. Mayroong higit sa 10 prinsipe sa loob ng Crimson Sky Kingdom, at bukod sa isang pavilion sa loob ng Imperial Palace, bawat isa ay may malawak na ari-arian sa loob ng panloob na lungsod ng Imperial City. Karaniwan, ang mga prinsipeng ito ay karaniwang nanatili sa kanilang panloob na mga estates ng lungsod. 5th Princess Estate. Pinsan kuya, 3 buwan na. Wala pa rin bang balita? Ngumisi si Tong Li, na nakasuot ng buong katawan ng pulang damit. Siya ay lubhang malungkot. Li, ang mga taong pinadala ko ay nag-imbestiga sa nakalipas na 3 buwan at umahan pa rin ng walang dala. Hindi mo alam ang kanyang background, o ang kanyang pangalan, kaya mahirap talagang mag-imbestiga. Kahit na siya ay isang tao na pumunta lamang sa Imperial City upang makita at maaaring umalis na sa Imperial City. Umiling ang ika-5 prinsipe. Ang kanyang mukha ay laging may ngiti na nagpaparamdam sa mga tao na parang simoy ng tagsibol na hinahaplos. Ito ay isang napaka-komportableng pakiramdam. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tiyak na hindi ibig sabihin na hahayaan na lang natin ito, di ba? Si Tong Li ay may mukha na puno ng ayaw. Siyempre hindi. Gayunpaman, wala kaming paraan upang hanapin siya, di ba? Paano ang tungkol dito, sa hinaharap, sa sandaling mayroon kaming isang pahiwatig tungkol sa kanilang kinaroroonan, sisiguradong maghihiganti si cousin brother para sa iyo, okay? Pagkatapos ay iniba ng 5th Prince ang usapan. Lysander, ang termino ng Paladin Academy ay magsisimula 5 araw mula ngayon. General o Mastermind, nakapagdesisyon ka na ba kung alin ang pipiliin mo? 146. General o Mastermind. Naakit si Alvin ng isang set ng mga salita sa loob ng student handbook. Ang mga mag-aaral na pumasok sa Paladin Academy ay kinakailangang pumili sa pagitan ng 2 departamento. Ang 2 departamentong ito ay ayon sa pagkakabanggit. Ang Star General Department at ang Star Mastermind Department.
Ang isang tao na maaaring tumakbo sa larangan ng digmaan, ay maaaring mag-utos ng 10,000 sundalo, nagtataglay ng walang takot na tapang, madaling kunin ang ulo ng kaaway na general sa gitna ng isang makapangyarihang hukbo, at puno ng espiritu habang tinatahak niya ang mga bangkay upang madungisan ang Asher na kalangitan. Yan ang Star General. Isang taong nakatago sa likod ng mga eksena at nagtataglay ng pambihirang karunungan. Sa panahon ng mapayapang panahon, nagagawa niyang pamahalaan ang mga lupain sa ilalim niya, samantalang sa panahon ng digmaan, nagagawa niyang gumawa ng diskarte at kontrolin ang lahat, nalilipulin ang hukbo ng kaaway sa kaunting pagsisikap lamang. Ito ang Star Mastermind. Umiling si Alvin at tumawa. Nararapat sa Paladin Academy ang titulo ng pagiging duyan ng Crimson Sky Kingdom para sa mga henyo, dahil kung ang isang tao ay nakapagtapos sa Paladin Academy, kung saan-saan man siya magpunta, siya ay magiging isang katangi-tangi at mabigat na tao. Pumili ng isa sa dalawa. Interesting. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti, at nakapagdesisyon na siya sa loob ng kanyang puso. Pagkalipas ng 5 araw, dinala ni Alvin si Little Black habang siya ay umalis ng bahay mag-isa at naglakad patungo sa Paladin Academy. Ayon sa mga alituntunin sa loob ng Student Handbook, hindi pinahintulutan ang mga mag-aaral ng Paladin Academy na magdala ng entourage sa bakuran ng akademya. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa Paladin Academy. Sa pangunahing tarangkahan, ang isang napakagandang tanawin ng mahabang pila ng mga bagon ay malabo pa ring makikita mula sa isang dulo ng kalye hanggang sa kabilang dulo. Maraming mga mag-aaral ay ipinadala sa pamamagitan ng kanilang mga matatanda o ng kanilang mga entourage. Gayunpaman, sa huli, ang mag-aaral lamang ang maaaring pumasok sa Paladin Academy. Ang dami talagang babaeng estudyante. Hindi maiwasan ni Alvin na magulat nang mapansin niya ang ilang mga babaeng estudyante na naglalabas ng kanilang mga patunay ng kwalifikasyon at pumasok sa akademya. Mukhang sa iba pang mga county, ang mga pagsusulit para sa kwalifikasyon sa alinman sa Paladin Academy ay bukas sa mga babae, hindi katulad ng Genius Camp ng bakal na Blood Army. Ang Genius Camp ng Iron Blood Army na dinaluhan ni Alvin ay hindi tumatanggap ng mga babae, at kung ang isang babae mula sa Swallow Mountain County ay magnanais na makapasok sa Paladin Academy, pagkatapos ay kailangan nilang maglakbay sa ibang county upang makilahok sa isang katulad na pagsubok. Saan ako pupunta ngayon? Napansin ni Alvin na pagkatapos niyang makapasok sa Paladin Academy, siya ay naglalakad ng walang patutunguhan at hindi mahanap ang kanyang daan. Maya-maya, nahadyop ng matatalas niyang mata ang isang grupo ng mga tao na papunta sa silangan, at dali-dali niyang sinundan sila. Sa isang malawak na field sa silangang bahagi, nagkalat ang ilang mga rack ng armas, dahil ang lugar na ito ay malinaw na ang Paladin Academy Martial Arts Practice Grounds. Sumulyap si Alvin at napansin na maraming kabataang lalaki at babae ang matagal nang naghihintay dito, at ang edad ng mga taong ito ay halos 20 taong gulang. Kung ikukumpara sa kanila, si Alvin ay halatang mas bata. Ray. Sa wakas, napansin ni Alvin si Ray sa loob ng karamihan. Sa kasalukuyan, nakikipag-chat si Ray sa isa pang binata na nakatayo sa tabi niya. Lumapit si Alvin, at hindi nagtagal, napansin din siya ni Ray. Nagpaalam siya sa binata sa tabi niya bago naglakad. Alvin, sa wakas natagpuan na kita. Nakangiting umiling si Ray. Dumating ako sa Imperial City kalahating buwan na ang nakalipas, ngunit wala ako sa kinaroroonan mo. Kumusta naman kayo? Anong ginagawa mo this past half month? Tanong ni Alvin na may bahagyang ngiti. Nasa Dolan Clan Estate ako, sabi ni Ray. Dolan family. Dolan Clan. Si Dolan. Tumigas ang ekspresyon ni Alvin. Naalala niya ang henyong alchemist, si Harley, o sa madaling salita, isang miyembro ng Dolan Clan. Hindi kaya kamag-anak si Ray sa Dolan Clan. O baka ang Dolan Clan ng Nag-Allen City ay nauugnay sa Dolan Clan ng Imperial City. Pinatunayan ng mga katotohanan ng bagay na tama ang hula ni Alvin. Oo, ang Dolan Clan. Ang aming Nag-Allen City Dolan family ay tiyak na isang branch family ng Dolan Clan ng Imperial City.
Espesyal na akong natanggap bilang miyembro ng Imperial City Dolan Clan ng Patriarch pagkatapos makuha ang kwalipikasyon para mag-aral sa Paladin Academy. Kahit na walang pagbabago sa mukha ni Ray, ang kanyang mga mata ay halatang may bahid ng pananabik sa loob nito. Ang pagiging miyembro ng Imperial City Dolan Clan ay nangangahulugan na siya ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong, at sa hinaharap ay magagamit niya ito bilang isang stepping stone upang tumalon ng mas mataas at higit pa. Samantala, napagtanto ni Ray na ang binata sa tabi niya ay naiwan sa lamig, kaya dali-dali siyang nagpakilala. Alvin, siya si Algen, isang henyong martial artist ng Imperial City Dolan Clan, at kaibigan ko. Alvin. Tumango si Alvin kay Algen habang nagpapakilala siya. Algen. Nakangiting sagot ni Algen, walang bahid ng ganoong uri ng pagmamataas mula sa isang alagad ng isang malaking angkan. Si Alvin, ang nakatatandang kapatid ni Algen, si Harley, ay ang pinamatalinong alchemist sa aming Dolan Clan. Isang taon na ang nakalipas, naging grade 9 alchemist siya sa edad na 20, dagdag ni Ray. Si Dolan. Naninigas ang mukha ni Alvin. Talagang tiyak na magkikita ang mga kalaban. Casual lang niyang nakilala ang isang alagad ng Dolan Clan at ito ay nakababatang kapatid ni Harley. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Algen habang dahan-dahan niyang sinabi, akala ko noon ay isang bihirang henyo na alchemist ang kapatid ko, ngunit nagbago iyon 2 buwan na ang nakakaraan nang lumitaw ang isang 18 anyos na grade 9 alchemist sa lobby ng Alchemist Guild. Noon ko lang napagtanto na kahit gaano pa kahusay ang isang tao, palaging may mas hihigit pa sa kanya. Mas makakatulong ang kapatid ko sa ganitong paraan. Narinig ko na rin ito. Nabalitaan ko na niloko pa ng isang 18-year-old na alchemist ang kapatid mo ng 5 milyong silver. Galit ka ba sa kanya? Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagtatanong. What is there to hate? I've heard of the sequence of events too. At the bottom of it all, the entire matter was my brother's wrong. Kung hindi dahil sa pagmamalabas ng kapatid ko, hindi mangyayari ang mga susunod na pangyayari. Kung makilala ko ang henyong alchemist na iyon, baka magpasalamat pa ako sa kanya, dahil siya ang naging dahilan ng pagbabago ng kapatid ko at naging mas reserved kaysa dati. Umiling si Algen, tila walang pakialam. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Algen. Ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama, at ang kaibigan ni Ray ay talagang hindi katulad ng mga karaniwang palayaw na disipulo ng malalaking angkan. Alvin. Ray. Biglang may narinig na pamilyar na boses mula sa malayo. Tumingin si Alvin sa isang binata na nakasuot ng pula na naglalakad ng magkabalikat kasama ang isang matipunong binata. Ang taong nagsalita ay tiyak ang matatag na binata. Ang 2 taong naglalakad, hindi ba't sila ang 2 kabataang nakapasa sa pagsusulit sa Genius Camp kasama nila at nakakuha ng kwalipikasyon para mag-aral sa Paladin Academy, sina Lizardo at Hudson. After a year's time, halatang matured na silang 2. Si Lizardo ay higit na nakalaan. Ang orihinal na kanya ay may isang pagpindot sa pagmamaneho, ngunit ngayon ito ay ganap na napigilan, at ang kanyang paglilinang ay malinaw na umunlad. Lizardo. Hudson. Sinalubong sila nina Alvin at Ray ng magaan na ngiti. Alvin, makipaglaban tayo kapag may pagkakataon. Tumingin si Lizardo kay Alvin, at sa kanyang matalim na tingin, sumiklab ang layunin ng labanan. Ikinagagalak kong samahan ka. Nakangiting tumango si Alvin. Alvin, kailangan mong mag-ingat, ang taong ito na si Lizardo ay nakatuntong na sa ika-7 antas ng core formation stage. Aba! Nang makilala ko siya ilang araw na ang nakalipas, hinailan niya ako sa isang tabi para makipaglaban at muntik na akong matapos. Tila nagkaroon ng bahagyang takot si Hudson nang banggitin niya ang nangyari ilang araw na ang nakakaraan. Ika-7 antas ng core formation stage. Alvin pupils constricted at siya ay labis na nabigla. Isang taon na lang at nakalusot na si Lizardo mula sa ika-5 antas hanggang sa ika-7 antas ng core formation stage sa isang pagkakataon. Nagulat din sina Ray at Algen. Ika-7 antas ng core formation stage.
Ang ganitong cultivation ay maaring ituring na isa sa mga nangunguna sa pagkuha ngayong taon ng mga bagong estudyante ng Paladin Academy, puri ni Aljan, sabay buntong hininga. Oo, malamang na wala masyadong 7th level core formation martial artist sa mga bagong estudyante ngayong taon. Malalim na sumang-ayon si Ray. Bumaba ang tingin ni Lizardo kay Alvin habang mahina niyang sinabi, hindi ko alam ang tungkol sa iba, ngunit tiyak na nasa ikapitong antas ng core formation stage si Alvin. So sure. Bahagyang nagulat si Hudson. Isang taon na ang nakalipas, nasa ika-6 na antas na siya ng core formation stage. Dagdag ni Lizardo. Naalala pa niya ang eksena noong isang taon na ang nakakaraan ng hominin niya si Alvin sa isang labanan matapos ang final test ng Genius Camp. Sa oras na iyon, naisip niya na dahil nakalusot na siya sa ika-5 antas ng core formation stage, higit pa sa sapat na labanan si Alvin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang nakuha ni Alvin ang enerhiya ng langit at lupa at pinakondensed ang 8 mga sinaunang mammoth na silhouette na naging dahilan upang agad siyang makaramdam ng pagkabigo. Tanging si Ray lamang ang tumango nang hindi inaakala na hindi inaasahan nang marinig niya ang sinabi ni Lizardo. Si Hudson at Aljan, sa kabilang banda, ay tumingin kay Alvin ng may pagtataka. Lalo na si Aljan. Lihim siyang nagulat sa kanyang puso. Ang kabataang ito na may parehong pangalan sa mga direktang inapo ng Darfield clan at mukhang nasa 18 taong gulang ay isa ng 6th level core formation martial artist noong nakaraang taon. Kahit na ang Imperial family at ang ilang dakilang angka ng Imperial City ay walang ganoong halimaw na lumitaw sa kanilang kalagitnaan sa nakalipas na ilang taon. Ang ganitong likas na talento ay maihahambing na sa estudyanteng pumasok sa Paladin Academy noong nakaraang taon, si Nick. Si Nick ay isang pag-iral na kinikilala ng publiko bilang henyong estudyante ng Paladin Academy na may pinakamataas na likas na talento sa loob ng huling 20 taon. Ikaw kasi. Biglang may lumakad na figure mula sa malayo. Ang boses na ito ay nagpalabas ng magkasalungat na kombinasyon ng galit at saya. Tumingin si Alvin nang marinig niya ang boses. Ang taong nagpakita sa kanya ay walang iba kundi ang pinsan ni Xander, si Ronel. Mabilis na naglakad si Ronel bago tinitigan si Alvin at sinabing, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Hindi ko akalain na magiging estudyante ka rin sa Paladin Academy. Ngayon tingnan natin kung saan ka maaaring magtago. Magtago. Si Alvin ay ngumiti ng walang pakialam, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay may mapang-asar na ngiti. Sabi mo nagtatago ako sayo. Bilang isang taong natalo sa akin, ikaw. Karapat-dapat ka pa ba? Malungkot ang ekspresyon ni Ronel habang sumisigaw, sa mahinang boses, mahabang kwento, patay kang tao. Magtiwala ka sa akin, kaya kong ibigay sa iyo ang kamatayan ngayon din. Naging malamig ang tingin ni Alvin nang pagbabantaan siya ni Ronel. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan upang balutin si Ronel nang siya ay humakbang pasulong, na naging dahilan upang mamatla ang mukha ni Ronel bago tumakas sa takot. Alvin, sino siya? Bakit parang may matinding puot at matinding puot sa iyo? Tanong ni Ray. Bastos na alagad lang. Nagkibit balikat si Alvin bago magsalita tungkol sa hidwaan sa pagitan nila ni Ronel. Ang pamangkin ng pangalawang amo ng Darfield clan. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Ray. Nakuha niya ang lubos na pag-unawa sa iba't ibang angkan sa loob ng Imperial City nitong nakalipas na kalahating buwan, at sa gayon ay napakalinaw sa kakayahan ng pangalawang master ng Darfield clan. Alvin, kailangan ng anumang tulong. Nanlamig ang tingin ni Lizardo habang nakatingin sa malayong Ronel. Ang espada sa kanyang kamay ay tila handang umalis sa kaluban nito anumang oras. Hindi naman kailangan, clown lang yan. Umiling si Alvin at hindi pinansin si Ronel kahit na ang nakatayo sa likod ni Ronel ay ang pangalawang amo ng Darfield clan, si Aaron. Kung natatakot siya, hindi na sana siya papasok sa Paladin Academy sa tunay niyang anyo nang alam na niyang estudyante si Ronel sa Paladin Academy ngayong taon. Kung siya ay darating na nakabalat kayo, lubos na imposible para kay Ronel na makilala siya. 147.
Nagsalubong ang mga kilay ni Algen, ngunit katulad nina Alvin at Lizardo, hindi niya pinansin si Ronel, dahil si Ronel ay halos isang branch family na disipulo ng Darfield clan, at sa gayon ay malayo sa pagiging maihahambing sa kanya sa katayuan. Hindi ko akalain na madaming estudyanteng babae. Bumaba ang tingin ni Hudson sa mataong grupo ng mga babaeng estudyante na nagtitipon sa kabilang panig ng malawak na martial arts practice grounds. Para naman sa mga lalaking estudyante, sila ay natipon malapit sa grupo ni Alvin. Alam niyo ba kung para saan tayo nagtitipon dito? Tanong ni Alvin. Hindi, sinundan din namin ang karamihan. Umiling si Hudson. Siya at si Lizardo ay halatang katulad ni Alvin at sinundan ang iba na makarating dito. Bahagyang ngumiti si Algen habang sinabi niya, nagtitipon tayo ngayon mismo sa dahilan para maging komportable tayo sa pagpili ng ating mga departamento. Sa maikling sandali, kapag halos lahat ay nagtipon na, may darating na guro. Sa oras na iyon, haharap tayo sa isang mahalagang pagpipilian sa ating buhay. Dalawang magkaibang landas ang tinahak ng dalawang departamento sa loob ng Paladin Academy. Bukod dito, ang mga kurikulum na inaalok ng Paladin Academy sa dalawang departamento ay ganap na naiiba rin. Pinag-uusapan ang pagpili ng mga departamento, na pagpasyahan na ba ninyong lahat ang inyong mga departamento? Nagningning ang mga mata ni Hudson habang tinanong niya si Alvin at ang iba pa. Bahagyang ngumiti si Ray habang sinabi niya, pinili namin ni Algen ang Star Mastermind Department. Tumango si Algen, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng kinang ng karunungan. Kung ganoon ay iba kayong dalawa sa akin. I decided to choose the Star General Department. Ngumisi si Hudson. Masasabi natin. Sinulyapan ni Alvin si Hudson bago tumawa. Talaga. Hindi ka lamang gumagawa ng isang smartass na pahayag, di ba? Pagkatapos sabihin sa akin, anong department ang pinili ni Butiki? Tanong ni Hudson. Hindi ba halata? Natural na pipiliin niya ang Star General Department tulad mo, sabi ni Alvin, sa isang bagay na tono. Si Lizardo ay parang matalas na espada na may madiin na espiritu. Kung ang gayong tao ay nasa larangan ng digmaan, siya ay ganap na magiging isang makina ng pagpatay at magiging sanhi ng takot sa hukbo ng kaaway. Lizardo, hindi mo rin talaga pinipili ang Star General Department, tama ba? Tanong ni Hudson. Ano, may problema ba? Parang espada ang tingin ni Lizardo habang nakatitig kay Hudson. Anong magiging problema ko? Medyo nagulat lang ako. Nahihiyang tumawa si Hudson. Kung sinabing ang kaka-rating lang niya sa Iron Blood Army's Genius Camp noong araw na iyon ay kaya pa niyang makipagkompetensya kay Lizardo sa oras na iyon, kung gayon ang kasalukuyang siya ay naiwan na ni Lizardo. Alvin, kumusta ka? Malamang na pareho ka sa amin ni Lizardo at pipiliin mo ang Star General Department, di ba? Tanong ni Hudson, at sinundan ng kanyang tanong, ang mga tingin ni Lizardo, Ray, at Algen ay lahat ay bumaba kay Alvin. Sa ilalim ng mga tingin ng apat na tao, ang bibig ni Alvin ay dahan-daang naglabas ng tatlong salita, Star Mastermind Department. Star Mastermind Department. Bahagyang nagulat silang lahat at naramdaman na sa lakas ni Alvin, sayang talaga kung papasok siya sa Star Mastermind Department. Napailing lang si Alvin na may ngiti sa kanilang nagulat na reaksyon. Sa kanyang nakaraang buhay, si Alvin ay isang kakilakilabot na espesyalista sa armas, kaya't ang kanyang pinagdadalubhasaan ay walang pinagkaiba sa itinuro ng Star General Department. Kaya, sa buhay na ito, kung pipiliin niyang muli ang Star General Department, ito ay walang kabuluhan. Sa makatuwid, pinili niya ang Star Mastermind Department. Dumating na ang mga guro ng Paladin Academy. Napansin ng matalim na tingin ni Alvin ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na mabilis na naglalakad mula sa malayo. Kasabay nito, may dalawang dalagang lumakad papunta sa grupo ng mga babaeng estudyante. Halatang guro din sila ng Paladin Academy. Magandang araw sa lahat. Ako ang guro ng Paladin Academy's Star General Department, Mark Ing. Sa gitna ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang boses ng matipunong may balbas na kapwa ay parang sumasabog na kulog na naging sanhi ng pananakit ng earbuds ng mga estudyanteng malapit sa kanya.
Ang marking na ito ay malamang na nilinang ang isang martial skill na katulad ng ungol ng leon. Bahagyang nagulat si Alvin. Kabilang sa mga nakakasakit na martial skills, mayroong isang outlier na subsection na tinatawag na sound martial skill. Sa pangkalahatan, tanging ang isang martial artist sa o sa itaas ng nascent soul stage ang may kakayahang magpakita ng tunay na lakas ng isang mahusay na kasanayan sa militar, at sa panahon ng aktwal na labanan, ang isang hindi inaasahang pag-atake gamit ang isang mahusay na kasanayan sa martial ay maaaring mag-udyok ng isang segundong pagkataranta sa kalaban. Minsan, sa panahon ng labanan, ang isang split second na pagkataranta ay higit na sapat upang magpasya sa kahihinatnan. Good day, everyone. Ako ang guro ng Star Mastermind Department, si Charlie. Kung ikukumpara kay Mark Ng, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay halatang mas pino at pambihira. Siya ay nakadamit tulad ng isang scholar, na may isang sutla na palamuti sa ulo at isang balahibo na pamaypay sa kanyang kamay, at may napakagandang tindig. Ngayon, iyong mga estudyanteng pumili ng Star General Department, magtipon-tipon sa likod ko. At iyong mga pumili ng Star Mastermind Department, magtipon sa likod ni Teacher Sima. Nagsalita muli si Mark Ng at dumiretso sa punto. Agad namang gumalaw ang grupo ng mga lalaking estudyante. Magkita na lang tayong tatlo mamaya. Binati ni Hudson ang tatlong grupo ni Alvin at tumango rin si Lizardo sa tatlo bago umalis ang dalawa para magtipon sa likod ni Mark Ng. Para naman sa tatlong grupo ni Alvin, nagkatinginan sila bago tumungo upang magtipon sa likod ni Charlie. Kaunti lang ang tao para sa Star Mastermind Department. Napatingin si Alvin sa pagtitipon ng Star General Department, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sarili at bahagyang nagulat. Ang bilang ng mga mag-aaral na papasok sa Paladin Academy ngayong taon ay 116. Kabilang sa mga ito, mayroong humigit kumulang 100 mga lalaking mag-aaral, at sa kasalukuyan ay mayroong higit sa 80 mga lalaki na nagtipon para sa Star General Department, samantalang sa Star Mastermind Department, wala kahit 20 katao. Si Charlie at Mark Ng ay halatang hindi nagulat sa resultang ito. Mga mag-aaral na pumili ng Star Mastermind Department, sumunod sa akin. Sa panawagan ni Charlie, sumunod ang tatlo sa grupo ni Alvin at ang iba pang estudyante ng Star Mastermind Department. Para naman sa mga estudyante ng Star General Department, sa halip ay nanatili sila sa lugar. Kahit na pinili mo ang Star Mastermind Department, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Si Ronel ay kabilang sa grupo ng mga estudyante ng Star General Department, at ang kanyang mga mata ay tumitig sa nawawalang figure ni Alvin na may matinding layuning pumatay. Si Alvin at ang grupo ng mga bagong estudyante ay dinala ni Charlie sa isang maluwang na silid-aralan. Umupo ka. Umakyat si Charlie sa podium at mahinang tumango sa 18 tao na pumasok sa silid-aralan. Umupo rin si Alvin. Nilaybot ng tingin ni Charlie ang grupo ng mga kabataan bago dahan-daang sinabi, mula ngayon, ako na ang guro ng Star Mastermind Department para sa iyong taon. Tuturuan kita kung paano maging mastermind na nasa pamantayan. Ngayon, sino sa inyo ang makapagsasabi sa akin kung ano ang utak? Ang kalmadong tingin ni Charlie ay biglang napuno ng karunungan habang nagsasalita siya. Sa sandaling matapos magsalita si Charlie, tumayo ang isang estudyante at nagsabi, ang utak ay isang taong nakatago sa likod ng mga eksena at nagtataglay ng pambihirang karunungan. Sa panahon ng mapayapang panahon, nagagawa niyang pamahalaan ang mga lupain sa ilalim niya, samantalang sa panahon ng digmaan, nagagawa niyang magplano ng diskarte at kontrolin ang lahat, paksain ang hukbo ng kaaway sa pinakamaliit na pagsisikap. Ang mga tingin ng lahat ng mga estudyanteng naroroon, kabilang ang kay Alvin, ay nahulog sa kabataan. Too shameless. Hindi ba ito ang introduction sa student handbook? Gumagana yan. Maraming estudyante ang hindi nakaimik. Idiniin ni Charlie ang kanyang mga kamay para senyales na maupo muli ang mga estudyante bago walang pakialam na sinabi, eksakto, tulad ng sabi sa handbook ng mag-aaral. Ang pagkakaroon ng pambihirang karunungan at pagmamap ng mga estratehiya ang ubod ng utak. Sa iyong mga darating na araw sa loob ng Star Mastermind Department, ang ituturo ko sa inyong lahat ay tiyak kung paano maging mastermind na naaayon sa pamantayan.
Dapat tandaan ninyong lahat na ang isang mastermind ay maaaring payagan ang general na hindi matalo ngunit katulad din ay magagawang gumawa ng isang general na mapuksa. Minsan, ang isang solong desisyon ng mastermind ay maaaring magpasya sa kapalaran ng general. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Charlie. Si Alvin ay lubos na sumang-ayon sa sinabi ni Charlie. Kung iisipin mo ang general bilang mga paa ng isang martial artist na ginagamit para sa pagpapatupad ng mga kasanayan sa militar at pag-iwas sa mga pag-atake, kung gayon ang utak ay ang mga mata ng martial artist na nakakakuha ng pananaw sa lahat. Ito ay lubhang mahalaga. Ngayon, ang unang klase na ibibigay ko sa inyong lahat ay tiyak kung paano haharapin ang isa sa mga uri ng mga pangyayari sa larangan ng digmaan. Ang mga tingin ni Charlie ay napuno ng karunungan habang dahan-daang nagtanong kung ang puwersa ng kalaban ay mas malakas kaysa sa akin, at alam ng kalaban ang aking sitwasyon, bukod pa sa pinakatwirang paraan ng palihim na pag-atake, anong diskarte ang maaaring gamitin para durugan ang puwersa ng kaaway. Kung ang mga puwersa ng kaaway ay mas malakas kaysa sa akin, at alam ng kaaway ang aking sitwasyon. Bukod kay Alvin, na ang mga mata ay kumikislap at tila kumpiyansa, ang natitirang mga estudyante ay bumulong sa kanilang sarili at walang humpay na nagmumuni-muni. Hindi nagtagal ay bumaba ang tingin ni Charlie kay Alvin. Matagal na niyang napansin ang estudyanteng ito, habang ang isang kabataan sa paligid ng edad na 18 ay namumukod tangi sa isang grupo ng 20 taong gulang na mga binata. Ngayong napansin niya ang kilos ng binata, bumigat ang kanyang puso. Siguro kaya mabilis siyang nakaisip ng diskarte. Pagkaraan ng maikling sandali, ang tingin ni Charlie ay bumagsak kay Alvin habang siya ay nagtanong, pagtingin sa iyong hitsura, parang nakarating ka na sa conclusion. Nakaisip ka na ba ng diskarte? Saglit, lahat ng estudyante kasama sina Ray at Aljen ay tumingin kay Alvin. May naisip siyang paraan. Ito ay isang biro, tama. Siya ay mukhang isang maliit na bata. Ano ang posibleng paraan na maaaring mayroon siya? Ang ilan sa mga estudyante ay sumulyap kay Alvin nang hindi sumasang-ayon. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin nang tumayo siya at dumiretso sa punto. Kung makakatagpo ako ng ganitong uri ng sitwasyon, gagamitin ko ang diskarte ng pagtawid sa dagat habang nililinlang ang langit, sa pamamagitan ng sinasadya at paulit-ulit na paggamit ng mga disguise na pamamaraan upang lituhin at linlangan ang kalaban, na naging dahilan upang mawalan sila ng bantay bago ako biglang umatake para makamit ang tagumpay. Kung ang isang tao mula sa bansang Hua mula sa kanyang nakaraang buhay ay naroroon, agad silang magre-react at matanto na ang binanggit ngayon ni Alvin ay tiyak na ang unang Pocana ng 36 na Pocana, tumatawid sa dagat habang nililinlang ang kalangitan. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Charlie. Hindi niya talaga akalain na ang kabataang nakadamit ng violet na ito ay makakagawa ng anumang magandang diskarte, ngunit ang diskarte na binanggit ngayon ng kabataang nakadamit ng violet ay ganap na naaayon sa kanyang mga iniisip sa ilang lugar. This caused him to not be stop himself from being shocked. 18-year-old na kabataan lang ba talaga to? Ang pagtawid sa dagat habang nililinlang ang langit. Magaling! Magaling! Matapos marinig ang sinabi ni Alvin, maingat na ninamnam ito ni Aljen saglit. Siya ang unang nag-react sa grupo ng mga kabataan at hindi napigilan ang sarili na purihin si Alvin. Ito. Natigilan ang ilan sa mga estudyanteng tumingin kay Alvin kanina. Wala silang pagpipilian kundi aminin na ito ay talagang isang mahusay na diskarte. Kung tutusin, kung may paulit-ulit na malinlang, tiyak na mabibigo sila. Ito ay likas ng tao. Good, good. Anong magandang diskarte, pagtawid sa dagat habang dinadaya ang langit? Tawa ng tawa si Charlie bago tumingin kay Alvin at nagtanong, ano ang pangalan mo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.